pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections, kabilang yan sa mga prioridad na inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. 3 punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction. Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Git pa ng Presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan. Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy. Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa. The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become. Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Pasyente para sa Bayan.